O eto, para po maniwala kayo na tinatakot nila yung mga congressman, hindi na po sa akin manggagaling po. Dito na po. Tayong announcement mga Ayan. Sa kanya na ho manggagaling at maririnig nyo mga kababayan ha. Meron daw announcement. Ano yung announcement ninyo, boss? meron tayong announcement mga kababayan ha. Ito ho 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako nagsabi ng balita ay talagang totoo. Ayan ha, narinig nyo ha. 100% totoo daw po. Ano yun, boss? Sabi daw ng INC at nais itong iparating sa lahat ng mga congressman. Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Ito, isa-share pa din natin, pati ho dito sa channel ni Mark Ramos, mga kababayan. Ang lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na sa INC. Yan Oh, nakita ninyo ha, yung mga panakot nila, mga bossing. At ako naniniwala ako, mga kababayan, na galing sa INC ito. Kasi galing mismo kay Banat Bay. Di ba? INC naman, nakala ko ba para sa katotohanan at para sa bayan tayo? Akala ko ba gusto ninyo din na umangat ang ating bansa, magtagumpay ang ating bansa. Bakit ito ngayon, merong mga investigasyon sa Vice Presidente, bakit mukhang kayo pa yung magiging dahilan para ihinto at hindi malaman ng mamamayang Pilipino yung katotohanan? Di po ba? O ako lang po yung nakaintindi na tinatakot nila yung mga congressman na kapag ka ikaw bumoto at inimpeach mo, kasali ka sa nag-i-impeach kay Vice Presidente, wala ka na sa INC. No? Blacklisted ka na sa INC. Yan. Sabi ni Dutdut Pintura, INC ano? Totoo ba? Ito talagang di naman talagang di nakakubli kayo sa Roba at Tupa, pero Wolf kayo. Galing yan ho mismo kay Banat Bay mga kababayan O di po ba? Ulitin natin ha. Baka sabihin niyo po, inedit ko meron tayong announcement mga kababayan ha. Ito ho 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako nagsabi ng balita ay talagang totoo. Sabi daw ng INC at nais itong iparating Sabi daw ng INC na nais itong iparating doon sa mga congressman. sa lahat ng mga congressman. Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Ang lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na sa INC. Ooh. Yan po ay A1 information. Kaya siguradong sigurado yan. Kaya iparating nyo sa mga congressman. Ang lahat po ng pipirma sa impeachment blacklisted na sa INC. Ang puta hayop sa mga pananakot to, mga kababayan. Ibang klase. O INC, ayoko sanang maniwala, no? Kasi una ko hong nakita ito, mga boss Chipamo, sir, hindi kay Banat Bay. Una ko hong nakita ito, mga kababayan, doon sa parang Facebook page, something like that, nasaan ba yun? Doon ko unang nakita Kaya sabi ko, baka mamaya gawa-gawa lang yan ng mga DDS. Baka mamaya, inimbento lang yan ng mga DDS kasi, alam mo naman yung mga DDS, marami dyan nagpapakalat ng mga fake news. Ito ko ho nakita yan. Pero, nung narinig ko na po, mismo nanggaling kay Banat Bay, mga kababayan, mukhang nananakot nga ang INC. Di ba? Tayo, mamamayang Pilipino, aabang-abang, gusto natin malaman kung ano ang katotohanan. Kung merong corruption ba na nangyayari sa Office of the Vice President, etc. Tapos INC, ay, ganito, lahat ng boboto ha, sa na mga congressman, tapos ipupush yung impeachment, tablado na kayo sa amin. Hindi na namin kayo iboboto, something like that. Ganun ba yun? Ako naman mga kababayan, bilang isang Katoliko, kung ang pare sasabihin sa akin, Mark, ito ang iboboto mo ha, no? O kumbaga, ito ang iboboto natin ha. Tapos
yung sarili kong pananaw at yung sarili kong gustong mangyari o yung sarili kong desisyon, masasako, aalis ako doon. No? Pero kagandahan no, sa Katoliko, mga kababayan, wala pong ganun. No? Sa Katoliko na, eto dapat ang iboboto mo, hindi mo iboboto yan, eto iboboto natin lahat, tapos ganyan. Di ba? Kagandahan sa Katoliko, bahala kayo. Kumbaga, sundin nyo kung sino sa tingin ninyo na magaling o magandang mamuno sa inyong bayan or whatever, hindi namin sasaklawan yan. Pero nandoon pa din ho, mga boss chipamo, sir, yung mga pagpapaalala, no? Na wag kayong boboto ng mga magnanakaw, wag kayong boboto ng mga ganito. Pero hindi sasaklawin ho yung karapatan mo o yung gusto mo kung sino yung maging pinuno sa inyong lugar ho, mga kababayan. Akala ko hindi totoo to. Pero nung narinig ko na ho, mismo galing kay Banatbay, mga kababayan, naniwala na po ako, mga boss chipamo, sir. Banatbay yan eh. Sabi nga niya, di ba, hindi siya nagpe-fake news? Sabi ni Clark Flores, idol, ang INC, 2.85 million lang. Ang Catholic, 60 million. Ang Muslim, 6 million. Census yan as of 2022. Isa din ho yun, mga kababayan. Ang ipinagtataka ko, ano po? Sabi ko nga ilan ang tao? Ilan ang populasyon ng Pilipinas? Magwa 120 million na tayo. Ilan yung INC? Ang alam ko nga parang 7 million sabi ni Clark Flores 2.85 million lang daw po. Bakit? Ewan ko. Bakit ang lakas magbanta? Bakit ang lakas manakot? Di ba, mga kababayan? Anyway, iwanan ho natin yan at dumako po tayo doon sa susunod na topic, no? Since napag-usapan na natin ang Vice Presidente, no? Since napag-usapan natin ang Vice Presidente na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 kung sakali na lusot po, mga bossing. Eto na. Mukhang ang tandem o isa sa nag-aasam para maging Vice Presidente ni Sara Duterte pag tumakbo siya ng 2028 election sa pagka-presidente, kung makakalusot ho, ay si Amy Marcos. Nandiyan na si Ma'am Neng Gigi, si BG Badjola, si Dutdut Pintura, si Joel Q, na si Reza Force, at si Alonly TV. Sabi, dati pa naman, sunod-sunuran ang itsura ni Amy Marcos. Ano po? Biruin mo ha, mga kababayan.